Bagyo, yung mga bahay ay tinatalian, no, inipitan ng tubo, kawayan, tali at iba pa. Talaga kung sino yung mga mabait yung kinukuha. Good morning, magandang umaga po muli sa inyong lahat. At ayun nga po, no, yung mga nagpe-prepare na tayo sa sa bagyo, yung mga bahay ay tinatalian, no, inipitan ng tubo, kawayan, tali at iba pa, alambre. At ayun, kanina sila Kuya Gatcho ay nandun kinatalin. So ngayon naman dito naman sa bahay ni Kuya Puloy. Ayan, lakasan ko pa ang boses ko kasi may tugtog sa paligid. Alright, ayan na. Makakano si Kuya Puloy ay umakyat na. Ayan, nabot ni Dogong ang tubular. Ayan yung tubular na yan sa atin po ay mga kanuli. Hiniram lang muna ni Kuya Puloy. Ayan po yung gagamitin natin yan sa pabahay project natin. Ayan, so nag-ipit-ipit na po. Ayan. At si Dogong ay inabot na ang bakal. Ngumingiti ng kaunti. Ayun. Kuya Puloy, ngumiti rin. Sana wag. At hindi pa nga nagagawa. Ayan. Alright. Nung bahay na to sa anak yan ni Kuya Puloy, ginagawa na sa Manila. Ayan po. Ayan na talaga ang 2x3 na bakal. Preparation sa sana ay lumis ang bagyo. Ayan. Para at least hindi tayo mamroblema dahil sa magpapasko. Mahirap magpasko na, ayan, may mga problema tayo, sira ang bahay natin. Mahirap, kaya ayun, ay
si Ate Bidang Bara. Yan. Super salamat sa hagdan, sa lager no. Ate Janet Maclean, ayan, Kuya Roll Pack. Gamit talaga. Uy. Puro, aliwalat perde. Puro dito yung bahay natin dito. Okay na? So yun mga kanuli, at yan na si Kuya Joel galing sa ospital. Alas 6 pala na ano no? Naawa ko sa ako na yun. Na talaga kung sino yung mga mabait yung kinukuha. Dapat pala hindi tayo mabait masyado. Kaya nag-aaral na nga ako na medyo ano eh, medyo sarasalbahin ng kaunti eh. Oo. Ganun talaga, ginawa naman namin yung ano, nararapat na may salba. Oo, ganun talaga. Ganun talaga. Hanggang doon na lang talaga yun. Pati yung asawa, hindi na makapag-decide. Eh, indesisyonan ko na. Ano dito na lang? Sabi ko, kinausap ko yung sa ano, chapel sa funeraria. Ma'am, baka ka ako pwede na, kasi alam mo naman yung panahon natin may bagyo. Kung pwede ka ako, dito na muna sa chapel ninyo. May bayad niya yun, 2,500, pero ibibigay ko na lang sa inyo ng 2,000 Per day? Oo, isang gabi. Tapos kako, pagka tapos ang bagyo, kung matuloy o hindi, doon pa ako sa bahay nila. Pumayag naman. Ang nangyari, yung sa ano naman, kabaong. Magkano naman kabaong? Yung kabaong, yung ordinary lang, 35, masyado naman ano, sabi ko. Tinawagan ko yung mga anak ng inalagaan niyang matanda. Siyempre, doon na lang ako humingi ng tulong. Kinuhanan ko na rin siya ng medyo maganda-gandang kabaong. Ang problema, tinawagan ko nga, ambag-ambag din pala sila. Hindi naman totally sasagutin. Kaya nangyari, kinuha ko ng 55,000 yung kabaong. Oo. Pagkatapos yung usapan namin na per night at isang gabi na 2,000 ano na, baliwala na yun. Kasi gustong sabihin nung biyanan nung kaibigan ko, medyo maka-discount sa 55. Sabi ng may-ari ng funeraria, wag na kayong magtawad. Yung doon na gabi, hindi ko na kayo sisingilin. Basta bayad yung 55 sa kabaong. Kaya yung asawa di naman makapag-desisyon. Sabi ko, ikaw mag-desisyon, umiiyak. Nandun naman yung tatay, yung biyanan ng kaibigan ko. Sabi ko, ikaw na mag-decide. Yan na lang. Kaya hindi rin ako, bali dalawa kami yung biyanan ng kaibigan ko nung nakapag-desisyon ng kabaong. Bali ang mangyayari niyan, hingi na lang mga tulong dito sa mga politiko. Kasi yung nanay, pamilya ng kaibigan ko sa Palawan din. Pero yung babae ang taga Palawan? Hindi, yung lalaki. Yung babae taga saan? Taga dito yan. Sabi, akala ko taga Masbate. Taga Masbate rin yun, may lupa sila dyan, Masbate. Yung kaibigan ko si Leo. Yung problema ngayon nung mga magulang na kapatid, kahit yung lang, magulang na babae kasi buhay pa, tapos yung kapatid na babae, gusto rin makarating. Maghanap lang kami pamasay, wala talaga kami Kuya Joey. Sabi ko, bahala lang kako, mahanap naman kako yung pera. At least kako, natin sa magandang hulingantungan yung kapatid mo. Kaya sabi ko kayo nyo, pasensya ko na, di mo na ako makapag... Walang problema yun. Anuhin ko man lang yung kaibigan ko. Kasi parang kapatid ko na kasi yun. Tagal kami nagsama, 15 years kasama kami. Pero yung mga anak nung pinalagaan niyang kinagisan niyang lula, kinausap ko na rin.
kinapalang ko na yung mukha ko na sabi ko ako na lang humingi ng ano ng tulong sa inyo kasi yung asawa sige ang iyak. Hindi makapag-isip talaga Hindi yun. makapag-isip. Kaya ako na lang humingi ng tulong sa mga doon sa ibang bansa. Ganun din, may sabi na magpapadala pero nasa ibang bansa din pala. Dati sa sa Amerika yun, tapos pumunta din sa anak, bumisita, kaya isang linggo pa siguro makakapagpadala. Sayang, yun talaga. Hanggang doon na lang talaga yun. At least hindi ko rin siya pinabayaan. Kagabi, ginising ako. Pati nga ikaw na istorbo pa kagabi. Hindi, okay lang yun. Pati si Palawan, kasi medyo alam na ni Palawan. Tapos sabi ni Palawan pa, kung nagsabi yung si Kuya Leo na dalhin doon sa sa kay Tanchuling, mas maganda pala doon kasi naalala ko, yung lola niya, dinalhin namin doon. Talaga makikita mo talaga yung may aparato talagang nakasada. Nakikita mo talaga yung heartbeat talaga, yung puso na naka-camera. Yung talaga mano-mano. Hindi yung parang sulpak-salpak lang. Oo. Yun talaga, yun sa Tanchuling. Sabi naman ni Leo, kagabi, dito lang sa dati, sa malapit. Nung unang isang buwan kasi, dinala din namin ng sa hospital. Hindi ko alam kung paano nangyari na nagkasakit sa puso. Kasi nung mga test sa kanya nung na-hospital siya, okay naman. Ang inala ko noon, nervyos. Nahaluan ng nervyos. Kailangan talaga wag maninervyos. Oo. Kaya yung dapat pala pagka may na-iinda ka na sa katawan mo, magpa-check up ka kagad. Para ma-prevent. Nagkaroon na rin ako ng idea pala, wag mo lang babaliwalain kung may naramdaman ka na, wag mong baliwalain pala para maagapan na para ma-prevent talaga. Pag di matuloy yung bagyo, dito rin sa bahay nila. Kawa yung kagabi pala nagsalita na yun sa mga anak niya, sa asawa niya. Sabi niya na kawawa naman yung mga anak ko, maliliit pa. Tapos sabi ng asawa, huwag ka magsalita ng ganyan kasi dadalhin ka sa ospital. Siguro nararamdaman niya na. Hanggang na doon talaga. Wala tayong magagawa. Yun na talaga yun. Alas 2. Alas 2 namatay? Hindi, alas 2 mamaya. Nandun na sa punerarya. Alas 2 dyan na. Mamaya pang imbalsamuin, mga alas 12 daw kasi mga 6 na oras. 6 na oras din. Malay mo, may himala. Pero na yun? Kaya talaga yun. Paano himala? Halimbawa, kung hindi pa siya kunin ni Lord, mabuhay. Yun pala yun. Yung iba nga, sabi niyan 24 hours. Yung iba 8 hours. Yung sa kanila 6 hours lang. Kaya iniwanan muna namin yun sa punerarya. Tapos sabi sa amin, isama mo na yung asawa doon kasi lalong iiyak dito yan, may stress pa. Alas 2. Bumalik tayo sa punerarya kasi tapos na yan. Okay. Ganun talaga. Talaga ang buhay natin. Ayan. At ganun talaga mga kanuli. At lahat naman tayo dadaan sa ganun. Pauna-una lang. Una-una nga lang. Kanya-kanyang paraan nga lang kung paano ka mawala or kukunin. Ayan si Kuya Puloy nagtag dito. Nag-iipit. Nag-iipit.